Hello teachers and students! Ako muli ang inyong science teacher, Rolly C. Franco, para sa bagong video na naman patungkol sa Strengthened Senior High School Curriculum Program ng Department of Education. Muli nating tutuklasin ang isang core subject para sa parating na pag-i-implement ng Senior High School Curriculum. At sa video na ito, pag-aaralan naman natin ang history. Okay. So matagal nang naging debate ito at naging usapin na dapat magkaroon ng history subject sa senior high school. Dahil sa kasalukuyang curriculum, wala nga ang history sa mga subject na core or applied or specialized pagdating sa mga social science subject ng senior high school. Kaya naman, dito sa ating Strengthened Senior High School program, pinopropose ngayon at i-implement na nga sa mga pilot school ang tinatawag nating subject na pag-aaral ng lipunan at kasaysayang Pilipino or history nga, Philippine history. So, yung Philippine history, usually sa college na siya pinag-aaralan kapag natapos ng high school. Pero ngayon, dahil nga sa bagong or strengthened senior high school curriculum, mapag-aaralan na muli siya sa high school. Ang Philippine history sa kasalukuyang na hindi pantatag curriculum sa aking pag-aaral ay pinag-aaralan sa grade 6. Kasi yung Araling Panlipunan 7 ay tungkol yata sa pag-aaral ng kasaysayan ng Asya. Then yung Aralin 8 ay pag-aaral sa kasaysayan ng mundo. Araling Panlipunan 9 naman ay economics. And Araling Panlipunan 10 ay yung mga makabagong issue. So, nung panahon naman namin, nung Secondary Education Curriculum o SEC, bago pa magkaroon ng K-12 curriculum, yung kasaysayan ng Pilipinas ay pinag-aaralan sa grade 7. Then, sa Araling Panlipunan 8 ay yung Asya. Then, sa Araling Panlipunan 9 yung kasaysayan ng daigdig. And then, Araling Panlipunan 10 ay economics. So, sa matatag curriculum, hindi ko lang sure kung yung sinusunod pa rin sa K-12 curriculum na dati pa, yung grade 7, Asya, grade 8, daigdig, grade 9, economics, grade 10 ay yung sa may mga makabagong issue. So, ngayon, kung ganun nga yung existing na curriculum, so nung elementary pa, huling nag-aral ang mga bata tungkol sa history of the Philippines na maaaring nakalimutan na nila. Kaya nga maganda na ibalik siya sa high school at lalo na sa senior high school para naman pagkatapos silang gumraduate ng high school ay may kaunting kaalaman pa sila patungkol sa ating history at hindi siya nawawala. Kasi 'di ba may mga viral videos ngayon sa mga nakaraang taon din na may mga nasa hustong edad na ngunit yung mga history ng mga o mahalagang kasaysayan o mga pangyayari sa Pilipinas ay hindi na natatandaan. So, ngayon inaasahan ko na ang focus nito ay tungkol sa mga kaganapan bago ang kolonyalismo at yung sa mga nangyari sa panahon ng digmaan. At yung mga patungkol din siguro sa mga naging presidente ng Pilipinas or mga halagang events na nangyari sa ating kasaysayan. So, tuklasin na natin ang nilalaman ng curriculum guide na ito. Ayan, medyo napapalalim ang aking Tagalog dahil sa tingin ko ay, ayan, sa tulad nga ng, sa may maganda rin na pinili nilang language nito ay Filipino since kasaysayan naman ito ng ating Pilipinas. Okay. So, sa unang markahan, sabi dito, ang pag-aaralan nila ay sinaunang kalinangang Pilipino. So, ang pamantayang pang nilalaman or content standard, pag-unawa at pagpapahalaga sa mga pananaw at paghubog ng sinaunang pagkalinangang Pilipino tungo sa pambansang pagkakakilanlan. So sa mga sinauna to, maaaring yung mga naunang nangyari sa ating Pilipinas bago pa man tayo nasakop ng ating ng mga iba't ibang lahi. Pamantayan sa pagganap or performance standard, nakagagawa ng proyekto na nagsusulong sa kapahalagan ng kalinangang Pilipino at pambansang pagkakakilanlang angkop sa karanasang lokal. Okay. So ito ding pag-aaral ng lipunan at kasaysayang Pilipino na subject ay iti-take
sa isang taon or hindi siya semester. No? So lahat nga kasi ngayon ng core subject sa bagong curriculum ng senior high school ay kailangan ng i-take ng pangbuong isang taon, hindi na lamang siyang pang isang semestre o 4 na buwan. So una dito tayo sa mga topics o nilalaman. So sabi dito, ang una nilang magiging topic o paksa, yan, mga palatandaan at katangian ng kalinangang Pilipino. So ano ba yung mga nakapaloob dito? Tuklasin natin. Yun na pala yun. Sa part 1 ay mga kalinangang Pilipino. Katangian ng kalinangang Pilipino. Okay. So siguro mga values. Nga ba'y kalinangan? Palatandaan at kalinangan ng Pilipino. Okay. Medyo mahina na yata ang aking bokabularyo sa Filipino. Pero nung ako talaga nag-aaral nung grade 8, 9 yan, gumagawa kami ng sariling tula. Kailangan talaga mas malalim na hindi pwedeng mababaw na salita ang gamitin sa bawat taludtod. Okay. So sa pangalawang bahagi naman ng ating pag-aaral sa kalinangang sa kasaysayan ng Pilipinas ay ugnayan ng heograpiya at kultura. Okay, geography and culture. So ano yung mga nandyan? Okay, mga kultura sa Ilaya at Ilawod. Okay, ngayon ko na lang ulit nabasa at narinig ang salitang Ilaya at Ilawod. So ito yung mga pangkat ng mga sinaunang Pilipino. Na yung iba andito pa rin naman sa atin. Katulad nito sa Igorot. So sila ay matatagpuan o naninirahan sa matataas na bahagi ng Luzon, Highlands Luzon. Binukot. Okay, parang may documentary dito si Cara David. Miss Cara David ng GMA sa Lowland, Visayas. Yun yata yung mga hindi sila pwedeng lumabas ng bahay. Ganon, preserve, sila, mga babae na bawal makisalamuha. Basta ganon, or nire-reserve sila, nasa bahay na sila. I guess parang na-feature din yan sa may Amaya na palabas, yung mga binukot. Okay, then we have Ilawod. Okay, so mga Moro, mga Muslim, hindi ako nagkakamali, na makikita sa Luzon, at Badjao sa Tawi-Tawi, usually, sa mga malalapit sa mga water areas, di ba? Doon sila nakatira. Then, pagtatagpo ng kalinangang Ilaya at Ilawod, balangay o barangay. Okay, so kung paano siguro nabuo yung konsepto ng balangay o barangay. So, di ba? Bago pa man dumating sa atin ang mga Kastila, meron na tayong konsepto ng balangay o barangay. Tapos pinamumunuan siya ng mga, hindi ako nagkakamali, datu ba yun? Okay, ako yung nagkakamali, maaring kalimutan ko na rin. So ngayon parang natututo din tayo, di ba? Ako mga pinuno ng barangay. Okay? Kasi nung panahon ng Kastila, na iba na yung paraan ng pamumuno ng Pilipinas. Then, pangatlong malaking bahagi ay sinaunang paniniwala. Ayan. So maganda na mapag-aralan ulit ito ng mga kabataan. So syempre kahit na modernize na yung ating bansa at yung ating lipunan, hindi pa rin dapat natin kalimutan yung mga sinaunang pamamaraan ng paniniwala ng mga sinaunang Pilipino, dahil ito yung nagpapakitibay ng ating kultura at nagpapakita kung gaano kayaman yung ating bansa sa mga kultura at kung paano sila namuhay noon, na maaari namang ding meron pa ring epekto sa atin. Wala, talagang nagtatagalog na ako. So, dimensyon ng buhay, paniniwala sa hiyas. Okay? Hiyas ay parang gemstone. Okay? Ang pambansang hiyas natin ay yung pearl. Okay? Tama ba ako? Or yung, tama, pearls yata. Or, perlas. Ayun sa Tagalog. Hiyas. Anting. Okay? So, di ba yung mga, kung sino yung mga nakaabot dito sa Asian Treasure. Okay? Di ba may mga iba-ibang anting-anting yung bawat mga datu doon. Ang mga naalala ko doon si Datu Sumakwel. Sino pa ba? I don't know kung may datu puti nga rin doon. So, sa'yo, may iba-ibang datu, tapos may iba-iba silang anting-anting, may iba-ibang ring kapangyarihan. Okay, share ko lang sa mga guro dito na nakaabot sa palabas na yun. At ginhawa or life force, dimensyon ng kabilang buhay. Okay, paniniwala sa kamatayan, kabilang buhay. So, di ba, yung mga sinaunang Pilipino, din sila yun, no? May paniniwala sa animismo o yung mga naniniwala sa mga inanimate objects. Parang gano'n yata yung sa animismo. Sa naalala ko siya, may
naniniwala tayo sa kay Bathala, di ba yan, sa kabilang buhay. Okay, so nung ala pa yung panahon ng Kristyanismo. Katutubo at tradisyonal na pamamaraan, ang pagpapagaling at kagalingan, katulad ng halamang gamot, pamamaraan, yung babaylan, di ba sila dati yung tagagamot, kung nanood kayo ng Amaya. Tutho, ngayon ko lang nabasa yan. Hilot, okay, hanggang ngayon meron pa rin yan. Tawas, okay, ako naniniwala sa tawas. Pausok at kamangyan. Okay. So, yan yung mga sinaunang pamamaraan ng pagpapagaling, pakikipag-usap sa mga Diyos at Diyosa nung sinaunang panahon. Okay, sa mga pinaniniwalaan nila. Okay, na hanggang ngayon ay may sa atin, may impact pa rin naman sa atin yung mga yan. Kaya dapat napapag-aralan. Okay, so medyo mahaba-haba itong quarter 1. So we have sinaunang sistema ng pagbasa, pagsulat at paglikha. Okay? So mahalaga na mapag-aralan natin ito. Anong totoo? Sayang talaga kung na-preserve kagad natin yung baybayin. Diba? So kahit paano, meron sana tayong sariling ating, diba, yung sa mga ibang bansa, yung mga signs nila sa kalsada, sa mga produkto nila, meron talaga silang sariling alpabeto. So tayo din naman meron, baybayin. So sana talaga ma-preserve. Nung college, tinry din namin yung pag-aralan at magsulat. Pero ngayon, ilan-ilan na lang din sa naaalala ko. Kaya mahalaga na sa senior high school pa lang ay mapag-aralan na nila. Ang alam ko dyan, di ba may mga rules dyan. Halimbawa, kung o at u ata, parang may nilalagay lang na tuldok doon sa ilalim yata para maging o at u yung bigkas, ganun, or para mawala ata yung patinig, yung a, e, i, o, u. Halimbawa, bahay, yung y, yung bisnaya, parang may ilalagay na sign doon para maging y lang talaga siya, hindi ya. Okay? So, meron palang iba-iba yon na nakapaloob bangang kalatagan at Montreal inscription. Ngayon ko lang narinig ang mga salita na yan. Iba pang halimbawa, hanunuo mangyan, I don't know kung na-pronounce ko ng tawa. Jawi sa Laguna, copper plate, at binatbat na tanso. O, diba? May mga ganyan pala tayo. Hindi ko sure kung napag-aralan namin yan ng elementary, pero parang ngayon ko lang tsaka sa nabasa or natuklasan. Sinaunang sining na at paglikha. Ito, alam ko to, yung pagbabatok sa katawan, watok. Okay, so ang sikat dito si Apo Wang-od, saka napanood din natin yun sa mga palabas katulad ng Amaya. Kultulang material, banig, tinalak. Ayun, tinalak, alam ko ito, parang narinig ko na yan dati. Ikat, yung ko lang nabasa yan, palamuting pangkatawan, arkitektura. So dito ako curious arkitektura, kasi paano kaya yung sinaunang, ang alam lang natin kasi, di ba, mga bahay kubo, ganun. So ano pa kayang meron sa arkitektura ng Pilipinas? Sunod, pang-apat na bahagi sa unang markahan, ugnayan sa unang lipunan ng Pilipino sa mga kalinang Indian, Chino at Arabo. So ito yung tatlo daw na naka-impluwensya din sa atin, di ba? Sa ating bansa, yung India, Chino, saka yung Arabo. Okay, so sila yung bago pa man dumating yung mga Kastila, sila na yung nauna sa ating mag-impluwensya sa pangalakal, sa paggawa ng mga kagamitan, at sa na rin, sa relihiyon, yung mga Arabo, sila yung nag-impluwensya sa atin ng pagkakaroon ng Islam o Muslim dito sa ating bansa. Kalinang Indian, sa kanila pala nang galing yung ideya kaya ng mga alamat at mito, diwata at bathala. O baka may sarili tayo tapos may impluwensya lang sila. Simbolo at mga ritual, bulul. Okay, ito yung bulul jar. Okay, so kapag may mga namamatay ata, may something na kinalaman niya sa funeral, yung mga bulul jar, if I'm not mistaken. Okay, kalinangang Chino. So dito nga, pakikipagkalakalan. So sila talaga yung nag-impluwensya sa atin. Sa wika, arkitektura, pagkain at iba pa. So understandable itong wika kasi nga, di ba, yung mga Chino, sila talaga yung mga scribes. Doon talaga, printmaking, dyan sila magaling. Okay? So, sa pakikipagkalakalan, so, market system, sila talaga yata yung nag-introduce sa atin doon. Kalinang Islam, mga dumatus at konversyon sa Islam. So, sabi ko nga sa inyo kanina, pag natatak ng sultanato, paglagaan ng Islam sa iba pang ahagi ng kapuluan. So, natuto lang din ako ng mas marami patungkol sa Islam dahil sa palabas na Legal Wives. No? Pero may mga nabasa na rin ako dati sa Islam.
Parang pinag-aralan namin nga ito nung grade 7 at saka nung grade 5 ba? Hindi ako nagkakamali. So yun, medyo mahaba-haba yung unang markahan, ano? Meron siyang 4 na bahagi. So siguro, yung unang bahagi naman maikli lang. So, siguro ito ay tigta 3 linggo, yung mga or 2 linggo. So yun lang ano, so, siguro pag na-improve ng CG, malalaman na natin yung CG codes kasi doon nalalaman kung hanggang ilang linggo dapat sila i-implement sa isang quarter. Wala kasi rito mga CG codes pa. 2 markahan. So kung kanina mga sinaunang gawi sa Pilipino, so dito naman sa ikalawang markahan ay ito na yung kolonyalismo at imperialismo. So dito na siguro i-discuss yung mga pinagdaanan ng Pilipinas sa iba't ibang mga sumakop sa ating mga bansa. So unang-una na nga kilusang agraryon, 18 hanggang 19 na siglo. I'm not familiar with these two, pag-aalsang Tagalog at pag-aalsang Basik, o baka nakalimutan ko na rin siguro. Okay? Pero sa memories ko naman sa mga pinag-aralan namin, naaalala ko pa naman siguro yung mga mula grade 4. Okay? So, I don't know kung pagdaanan na rin namin to, pero maganda na nga matuklasan din natin ito. Hindi lang naman students ang dapat matuto dito sa bagong curriculum. Kilusang propaganda. So, alam naman natin, ang propaganda ay may kinalaman na sa kay Jose Rizal, okay, sa mga Espanyol. Then, himagsikan ni Bonifacio at Revolusyon ni Aguinaldo. Okay? Then, we have pagsulong ng kasarinlan at demokrasya sa panahon ng Amerikano. Okay? Pilipinisasyon, okay, alam ko to, at pamahalang Commonwealth sa pagsulong ng pambansang kasarinlan. Aktivismong panuelo at kilusang sufragista, pakikilahok sa ng kababaihan sa halalan. Suffrage, okay? Right to suffrage, ano? Or pagboto. Okay, so dito na yung nangyari yung mga pwede nang bumoto yung mga kababaihan. Okay? Sunod, Hapon. Yun na siguro, tama. Okay, so yun kasi yun, di ba? So, digmaang pandaigdig, kalawang digmaang pagdaigdig, karahasan sa mga Hapon. Kung napanood natin ang yata pang 7 ang mga nababanggit ko, no? Mga galing talaga silang gumawa ng mga ganong klase ng mga palabas. So, yung USP Itan sa Santo Tomas at Los Baños, gutom at kahirapan, maganda to, usapin ng comfort women. So, diba? Sa matagal na panahon, parang nabaliwala yung usapan patungkol dito. Pero nung nagkaroon ng mga palabas patungkol sa pagsakop ng mga Hapon sa atin, ay muling nabuhay yung ating pagka-Filipino dahil sa mga ganitong klase ng mga paksa. Talaga namang dapat mapag-aralan. Mga tagumpay, Hook Amazon, kilusang guerrilla. Okay, so yung guerrilla, yun yung mga lumaban sa Hapon. We have Hunters, ROTC, guerrillas. O diba yung mga kabay lang sa ROTC, sila din yung mga nanguna sa pakikipaglaban sa guerrilla. Igorot sa laban ng pockets. Hook Balahap, Bong Bayan laban sa mga Hapon. Hindi ako nagkakamali. Basta Hapon. Okay? At iba pa. Okay. So, kailangan pag-aralan talaga to para so maipaglaban natin yung ating kasanayan sa mga bagong panahon. Lalo na ngayon, di ba? Nagigipit tayo sa mga sitwasyon sa iba't ibang bansa at sa mga kapitbahay nating bansa. So, mainam na malaman natin yung ating mga karapatan at mas lalo maging maalap na ipagtanggol natin ang mga ito, yung mga ating nasasakupan. So, ganun lang kaikli ang ikalawang markahan. Masabi ko nga minsan, kapag ka napapahaba yung isang markahan, tapos isang markahan ay mas maikli, maaari namang ang ginagawa ko ay nililipat ko yung iba para naman ma-tick up pa rin yung lahat ng nakalagay sa nilalaman. Then, ang Pilipinas sa panahon ng bagong ekonomiya. So, ito ay after the war na siguro. So, we have new economy, kahulugan, uri at pakikilahok ng Pilipinas sa bagong ekonomiya. Nagmamay-ari ng lupain, likas na yaman, hindi patas na patakaran, batay sa edad, kasari ang katayang pisikal. Okay, so parang pinagsamang araling panlipunan 9 and 10. Kasi yung 9 patungkol sa economics, 10 ay sa bagong kasaysayan na, di ba, yung nangyayari sa lipunan. Hindi pantay na access paggamit ng teknolohiya at impormasyon. Okay.
Tugon sa mga hamon ng bagong ekonomiya, kaunlarang agraryo, mekanismong legal, mga batas, infrastruktura at teknolohiya. Okay? Ito, farm to market roads ay mga bagong yung mga mga nasa dito sa aming lugar sa Nueva Ecija, maraming mga farm to market roads, yung mga malapit sa bukid, so punta sa mga main roads. Ayan. One town, one product. So ngayon ko lang ito narinig. Mga traditional na teknolohiya. Okay? Mga kasanayan, larang propasyon at ahensya. O mga ahensya ng mga okay. So baka dito yung didiscuss mga department. Kaya, okay. Kung larang industrial, mekanismong legal, mga kasanayan, larang propasyon at ahensya ng Pilipinas. Kaya yan. Kaunlarang lipunan batay sa kaalaman. Parang naulit yun. Ito industrial. Ito naman batay sa kaalaman. Okay. So makabagong ekonomiya ng panlipunan sa pinagsamang ARPA 9 and 10. Then, ika-4 na markahan ang Pilipinas sa hinaharap. Sunod-sunod, di ba? Hindi lang naman kasi history, ang pagkakaintindi natin sa history for on past. Pero dito, ano yung para sa hinaharap? Okay? Kasi kasama rin naman yun. Anong mga mangyayari sa atin sa susunod na panahon? So, kaunlaran, political, economico, socio-cultural, technology, legal, kapaligiran. Maganda na isinama ang kapaligiran. Okay? Mga proyekto para sa pambansang kaunlaran, Philippine Development Plans, okay? Ambition natin 2040. May ganun pala tayo ngayon, Ang konsepto ng katarungan panlipunan at pangmatagalang kaunlaran, yan yung mga inaasam natin, lalo at kalarat sa kadaraan lamang na eleksyon. Mga piling programa at pangtungo sa pambansang kaunlaran. Okay? Politika, anti-dynasty bill. Medyo magandang topic na to, Freedom of ito yung mga talaga, napapanahong issue ngayon. FOI, di ba? Ang tagal na naipasa ng FOI, pero meron nga ba? Civil Service Commission Program for Bureaucratic Efficiency. Anti-Red Tape Act. Okay. So, yung red tape, yung kapag may padulas muna bago ka makagawa ng ganito, mga ganyan-ganyan. Economico, Philippine Rural Development Project. Agri-Entrepreneurship Program. Kailangan natin tong Agri-Entrepreneurship Program. Rice Competitiveness Enhancement Fund. Lalo ngayon, ang daming problema sa bigas. PPP, okay, Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace. Universal Healthcare Law, ayan. PhilHealth, Sustainable Livelihood Program, Education for All Program. Okay, technological, okay, sa bawat aspect nga siya. Philippine Council for Industry, Energy, Emerging Technology Research and Development. Ngayon ko lang narinig to. Science for Change, Philippine Innovation Program, okay? Maganda yung mapag-aralan. Legal Anti-Terrorism Act 2020. So ito, bagong-bagong batas, hanggang ngayon controversial siya. BARM, yung bagong tatag na BARM, from ARMM naging BARM. Public Attorney's Office, Legal Aid Program. So mahalaga na malaman to ng mga bata, lalo na sa pagtanda nila, kung kinakailangan nila, o sa pamilya nila, kailangan ng PAW. Barangay Justice System, okay? Lalo na sa mga kabataan ngayon. Ewan kung pasok sila sa pagtakbo sa SK, pero dapat maalaman nga din nila ito. Bureau of Corrections Rehabilitation Program, anti-VAUSI, National Commission on Indigenous People, and Philippine Climate Change Act. Ito, mahalaga to. Iba nga may maraming kabataan talaga ngayon ang hindi pa rin talaga responsable pagdating sa ating kapaligiran. So, mahalaga yan. National Disaster NDRRM Program, okay? So, usapin ng pagiging handa. Mga alternatibong pananaw sa kaunlaran. Nawala. Okay. Degrowth of Wen Vivir. Ngayon ko lang narinig yan. Patungkol sa kaya? Degrowth. Okay. Mga pangkalatang karapatan tungkulin ng mamayan sa pagtamo ng pambansang. Okay. Kailangan nilang malaman to. Yung tungkulin ng mamayan. Halimbawa sa nagpili lamang ng nararapat na upo sa gobyerno, ambag at tunguhin ng mga kabataang mamayan sa pagtamo ng pambansang kaunlaran. So, kumbaga, progressivist na approach dito sa may fourth quarter. More on, na yung mangyayari. Ngayon nalaman na natin yung history ng Pilipinas. Ano na yung mga dapat natin gawin batay sa mga natutunan natin para ma-improve yung mga iba't ibang aspeto. Ano na yung mga existing na mga batas. Ano na yung mga
ah, mga hangarin ng bansa at paano makatutulong yung mamamayan katulad nila sa pagtupad ng mga ito. Ayan. So, maganda ang naging nilalaman ng bawat quarter o ng bawat markahan dito sa ating pag-aaral ng lipunan at kasaysayang Pilipino na subject. So, siguro ang mga magtuturo nito ay mga SOCSIM teachers na mawawalan ng mga subjects katulad ng DISS sa UMS, ano pa ba? Yung mga nagtuturo ng pwede rin naman siguro yung mga DRRM teachers, o kaya naman yung nagtuturo ng, actually sa lahat naman ng mga guro, basta kailangan lang dito talaga ay training, maayos na mga learning materials, mga libro, o mga PowerPoint presentation, or mga teaching guide para maituro ito na maayos sa ating mga senior high school students. So, dyan nagtatapos ang aking pagtuklas dito sa ating pag-aaral ng lipunan at kasaysayang Pilipino, bagong curriculum guide or bagong subject para sa Strengthened Senior High School Curriculum Program ng Department of Education. Maraming salamat sa pagtangkilik.